Kabanata 871. Maya-maya pa, patuloy na umaawit si Declan. Matapos ang isang malakas na putok, ang mga ulap ng itim na usok ay tumaas sa hangin. Ang usok ay sumasakop sa radius na daan-daang metro sa kalangitan at agad na naging gabi ang araw. Sa kabila noon, nanatiling kalmado si Jared gaya ng dati at ibinaba sa hangin ang kanyang Dragon Slayer sword. Muling nagliwanag ang langit nang lumitaw ang mga pilak na sinag. Hindi nabigla si Declan sa ginawa ni Jared. Sa halip, nagsimula siyang kumanta ng mas mabilis. Pagkatapos ay gumuhit siya ng isang bilog sa walang laman gamit ang kanyang kanang kamay. At ang mga ripple ay nabuo sa bilog. Parang tinutulan ang konsepto ng oras at espasyo. Dagandong. Sa oras na iyon, narinig ang isang nakakakilabot na dagandong. At lumitaw ang isang makaliskis na ahas. Ang ahas ay may pulang dugo na dila at malaki ang katawan. At saka, tila inilibing ng ahas ang sarili sa isang lugar na puno ng mga bangkay bago iyon dahil may mabahong dugo sa katawan nito. Habang nakatingin sa ahas, nakasimangot si Jared. Ito ay hindi isang ilusyon. Ito ay isang tunay na nilalang na lumitaw mula sa ibang dimensyon. Jared, paano kung ma-absorb mo ang lethal intent? I've summoned an ancient beast to deal with you this time around. Puno ng pananabik ang mga mata ni Declan habang nakatingin siya sa ahas. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay bumalik sa kanyang orihinal na estado. At saka, namutla ang mukha niya habang tumatalsik ang bibig ng dugo pagkatapos niyang sabihin iyon. Tila naubos ni Declan ang lahat ng kanyang lakas nang tawagin niya ang ahas. Bang! Sumugod si Jared patungo sa ahas at hinampas ito ng kanyang nagninangas na Dragon Slayer sword. Ang malakas na putok ay nabuo nang ang espada ay dumapo sa katawan ng ahas na may napakalaking puwersa. Agad na lumipad ang mga spark at tumalsik kung saan-saan. Sa paghampas na iyon, ang ahas ay nanginginig sa sakit. Bilang ganti, nagluwa ito ng maliwanag na sinag ng liwanag. At ang lupa sa ibaba ng mga ito ay nanginginig ng husto. Mabilis na umatras si Jared at naiwasan ang atake nito. Sa sandaling iyon, ang sakit ay naaninag sa kamay na hawak ni Jared ang kanyang Dragon Slayer sword. Masyadong matigas ang kaliskis sa merienda na ito. Mukhang hindi nagdulot ng malaking pinsala ang Dragon Slayer sword dito. Jared, tanghali, nahuli na sina Laena at Theodore. Bago iyon, ramdam nila ang nakakatakot na aura na nagmumula sa gubat. Nag-aalala sila kay Jared. Kaya sinundan nila siya. Sa kanilang pagtataka, nakita nila ang isang napakalaki at 10 metro ang haba na ahas na nakikipaglaban kay Jared nang dumating sila. Sa sandaling iyon, natakot sila sa kanilang isipan. Dahil hindi matatagpuan ang Horrington sa isang lugar na may katutubong kagubatan. Nagtaka sila kung saan nanggaling ang higanteng ahas. Huwag kang lalapit. Umalis ka dito. Mabilis na binalaan ni Jared si Laena at iba pa. Sa katunayan, napakalakas ng ahas para mahawakan ni Laena at ng iba pa. Hiss! Ibinuka ng ahas ang bibig nito at nagsimulang gumalaw ng mabilis papunta kay Jared. Marahas na nagwawalis ang buntot nito kaya nabunat ang mga puno sa lugar. Kasabay nito, ang mga bato ay ipinadala sa paglipad sa lahat ng direksyon. Muli, itinaas ni Jared ang kanyang Dragon Slayer sword at tumalon sa hangin. Pagkatapos ay lumuhad siya papunta sa ahas at sinaksak ito sa likod. Bang! Lumipad ang mga sparks nang tumama ang espada sa ahas. Parang binagsakan ng dalawang higanting bato ang isa't isa. Ang ahas ay humagulgol at ibinaba ang buntot nito patungo kay Jared. Gumagalaw ito sa sobrang lakas kaya naramdaman ni Jared na siya ay hinampas ng isang bakal. Tulad ng isang bala, si Jared ay ipinadala sa pagbagsak sa isang malaking puno sa lugar. Jared, Ginoo, pagkakataon. Agad na tumakbo si Laena at ang iba pa kay Jared para tulungan siyang makatayo. May mga baka ng dugo na umaagos mula sa mga sulok ng bibig ni Jared. Bagamat hindi nasaktan ang kanyang malakas na katawan, napinsala ng malakas na impact ang kanyang mga vital organ. Haha! Jared,
Kahit gaano pa kalakas ang katawan mo, hindi ka palaban sa ahas na ito. Patayin sila. Patayin silang lahat. Habang tumatawa si Declan, pilit niyang hinahawakan ang itim na halo. Hindi niya kayang hayaang mawala ang halo na iyon dahil mamamatay kaagad kung ano ang mangyayari. Dahil ang ahas ay mula sa ibang dimensyon. Ang halo ay nagsisilbing gateway para makapasok ang ahas sa dimensyon na kanilang kinaroroonan. Samantala, pinagmamasdan ni Jared si Declan. Bakit ba ang hirap niyang i-maintain ang halo kung mukha naman siyang nahihirapan? Hindi kaya kapag nawala ang halo. Isasama nito ang ahas. Oo, ganyan dapat, sa pag-iisip na iyon sa kanyang isipan. Hinawakan ni Jared ang kanyang Dragon Slayer sword at tumakbo papunta kay Declan habang itinutok ito sa kanyang braso. Nang mapansin iyon ng ahas ay muling ibinaba nito ang kanyang buntot para pigilan si Jared sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos noon ay dinilat nito ang bibig at kinagat ang braso ni Jared. Natigilan si Jared nang makagat siya ng napakalakas na puwersa. Pagkatapos ay ibinalik ng ahas si Jared sa hangin. Matapos itapon sa kalangitan, bumagsak siya ng husto sa lupa. Napakalakas ng impact kaya nabuo ang isang malalim na bunganga dahil sa kanyang pagkahulog. Nakita tuloy si Jared na nahihirapang umakyat palabas ng bunganga. Sa pagkakataong iyon, umaagos ang dugo mula sa braso niya. Kahit matigas ang katawan, damyugo pa rin siya dahil sa kagat. Jared, agad na hinubad ni Lyanna ang kanyang sando at ibinalot ang kanyang sugat dito. Umalis ka na dito, udyok ni Jared nang maramdaman niya ang malakas na bugzo ng hangin na papalapit sa kanila. Itinulak niya ito sa tabi at nauwi sa paghampas ng buntot ng ahas. Pumalakpak. Si Jared ay pinalipad ng mahigit 10 metro ang layo bago bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Kasunod niyon ay umagos ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ginoo, pagkakataon. Nang makita iyon ni Theodore at Tristan ay agad nilang inilabas ang kanilang mga armas at inatake ang merienda. Bago pa sila masabi ni Jared na tumayo, napaalis ang dalawang iyon nang tamaan sila ng buntot ng ahas. Kaya lang, hindi na makatayo muli ni Tristan at Theodore dahil sa matinding sugat. Tumayo si Jared na inalalayan ng Dragon Slayer sword ang katawan at tinitigan ng ahas. Ang mga kaliskis sa taong ito ay masyadong matigas. At walang paraan na maaari ko itong saktan. Kung patuloy tayong mag-aaway ng ganito, matatalo ako. Pumunta ka. Patayin sila. Humihina na si Declan ng ilang minuto. Sa puntong iyon, nanginginig ang kanyang katawan. At alam niyang hindi na siya makakatagal pa. Kailangan kong makuha ang ahas para patayin si Jared sa lalong madaling panahon. Hiss! Galit na sumisidchit ang ahas nang mabilis itong lumabas kay Jared. Ibinukan nito ang bibig at tumambad ang matatalas at makamandag na ngipin bago sinubukang lunukan si Jared sa isang kagat. Jared! Ginoo! Pagkakataon! Agad namang nabalisa sina Lyanna, Theodore, at iba pa nang makita iyon. Sa kanilang pagkadismaya, wala silang magagawa para tulungan si Jared. Walang magawa si Jared habang pinagmamasdan ang bibig ng gaanong papalapit sa kanya. Nasugatan ako. Walang paraan na maiiwasan ko ito. Sa segundong iyon, nagsimulang maglabas ng banayad na puting sinag ng liwanag ang katawan ni Jared. Hindi nagtagal. Tumindi ang liwanag. Nagliwanag na ito na tila naging transparent ang katawan ni Jared. Doon, ang draconic essence ay kumikinang ng maliwanag. Sa ilalim ng matingkad na puting sinag ng liwanag, ang ahas ay nataranta at nagsimulang gumulong-gulong sa lupa at sabay na humagulgol. Sa sandaling iyon, ang katawan ng ahas ay lumiliit sa bilis na nakikita ng mata. Mula sa unang haba ng higit sa 10 metro, ang ahas ay lumiit sa ilang metro lamang ang haba sa loob ng ilang segundo. Habang gumugulo ang ahas sa sakit, sinusubukan nitong tumawid papunta kay Declan. Buong lakas, tumalon ito sa itim na halo at sinubukang tumakas. Nang makita iyon ni Declan ay natigilan siya at nataranta. Ano ba kasing nangyari? Ang paglipat na iyon ay ang trump card ni Turcole. At ang ahas ay ang tagapag-alaga ni Turcole. Pinatawag ko lang ang ahas na iyon bilang huling paraan ko. Paano naging maliit na ahas ang tagapag-alaga ng Turcole at sinubukang tumakas sa takot?
Si Declan ay lubos na nabigla. Sinusubukan mo bang tumakas? Tumalon si Jared at hinawakan ang ahas sa buntot nito nang makitang tumatakas ito. Nasa loob ng itim na halo ang kalahati ng katawan ng ahas nang hilahin ito pabalik ni Jared palabas. Hindi na mabangis ang ahas tulad ng dati nang makita si Jared. Sa halip, tumalikod ito at sinubukang kumawala. Sa sandaling iyon, pilit itong nilaslas ni Jared gamit ang kanyang Dragon Slayer sword. Squelch! Nagkalat ang dugo sa buong lupa nang ang ulo ng ahas ay pinutol ni Jared sa isang iglap. Pumalakpak. Matapos putulin ni Jared ang ulo ng ahas, bumagsak si Declan sa lupa dahil sa sobrang hina niya ay hindi na siya makatayo pa. Sa katunayan, bigla siyang nagmukhang medyo tumanda nang mawala ang itim na halo. Itinago ni Jared ang kanyang Dragon Slayer sword at tumalikod upang bigyan ng malamig at nakakatakot na tingin si Declan. Nang makita ang pagmumukha ni Jared, biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Declan. At nabatak ang takot sa buong mukha niya. Huwag mo akong patayin. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Nanginginig ang buong katawan ni Declan nang magmakaawa siya kay Jared. Ang marangal na martial arts grandmaster, general ng Turkolm, ay humihingi ng awa kay Jared. Napaisip si Laena nang makita iyon. Si Declan ay isa sa mga iginagalang na figure sa buong Timog Kanlurang rehiyon. Maging ang Poison King at Hayden ay pinahahalagahan siya. Paanong ang isang mabigat na figurang tulad niya ay humihingi ng awa kay Jared? Sa sandaling iyon, ang paghanga ni Laena kay Jared ay lalong lumaki. At the same time, mas lalo siyang nahuhulog sa kanya. Sampal. Ipinatong ni Jaren ang kanyang kamay sa ibabaw ng ulo ni Declan at ginamit ang focus technique para ay absorb ang lahat ng martial energy ni Declan. Buong lakas na nagpupumigla si Declan. Ngunit nalaman niyang hindi makagalaw ng kalamnan. Sa loob ng ilang minuto, ang katawan ni Declan ay natuyo. At siya ay namatay na nakadilat ang mga mata. Habang lumalamlam ang ilaw na nilalabas ni Jared. Biglang umikot ang paligid. Kaya lang, nabawi ni Jared ang lahat ng posibleng enerhiya na naubos niya noong lumaban siya sa ahas. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa sugatang Kristen at Theodore at hinawakan ang kanilang mga kamay. Mabilis na gumaling ang mga sugat matapos silang ilipat ni Jared ng mga alon at alon ng enerhiya. Salamat, Mr. Chance. Tumayo sina Tristan at Theodore at nagpasalamat kay Jared. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Hindi kayo masasaktan kung hindi dahil sa pagtulong sa akin. Dahil doon, lumakad si Jared papunta sa patay na ahas at binasag ang bungo nito para makita ang isang napakalinaw na beast core. Tuwang-tuwa si Jared nang kunin niya ang beast core. Sabi ko na nga ba, ang lahat ng mga hayop ay may kani-kanilang mga beast core. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa paglilinaw. Dahil matigas ang mga kaliskis, maaari kayong gumawa ng isang piraso ng baluti mula dito. Bukod dito, makakatulong ang mga ito sa pagpapalakas ng karne ng tao. You guys should take it back to share it between the two of you. Sabi ni Jared kina Tristan at Theodore. Sa sobrang tuwa, pareho silang mabilis na hiniwa ang ahas. Dinala ni Jared si Laena at dahan-daang naglakad patungo sa tirahan ng Grange. Nakahandusay pa rin si Hayden na parang tumpok ng putik sa looban ng tirahan ng Grange. Alam niyang patay na si Declan nang makita niyang bumalik si Jared na may dugo sa buong katawan. Hindi na nag-abalang magsalita pa si Jared kay Hayden. Sa halip, ipinatong niya ang palad niya sa ulo ni Hayden at hinigop din ang lahat ng martial energy niya. Sa sandaling iyon, ang gusto lang ni Jared ay patuloy na pagbutihin ang sarili. Lalong lumalakas ngayon ang mga kalaban na nakakasalubong ko. Kung hindi ko pagbubutihin ang sarili ko, paano ko po protektahan ang mga malalapit sa akin? Lalo pa ang iligtas ang aking ina. Gayun din, hindi na nakaramdam ng pagkabalisa si Jared tungkol sa paggamit ng focus technique para sumipsip ng martial energy sa harap ng iba. Nabigo si Walter na pakalmayan ang sarili habang nakatingin kay Jared. Paano niya nagawang umunlad ng napakabilis sa loob ng ilang buwan? Noong una, umaasa pa rin siya sa akin para protektahan siya. Nagdududa ako na iyon ang kaso ngayon. Bagaman,
Nakikita na yata niya ako sa mga kakayahan at katayuan sa ngayon. Kasabay nito, lubos ding namangha si Samuel. Mukhang tama ang taya ko nang ilagay ko sa kamay ni Jared ang kinabukasan ng pamilya Bailey. Hindi lang sina Hayden at Declan ang parehong martial arts grandmasters. Ngunit sila rin ay mga sikat na figure. Ngayong napatay na silang dalawa ni Jared. Napatunayang nasa ibang antas na ang kanyang mga kakayahan. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya si Samuel na susuportahan ng pamilya Bailey si Jared mula noon. Ginoo, Grange, pwede bang humingi ka ng ilang tao para harapin iyon? Tinuro ni Jared ang bangkay ni Hayden at tinanong. Huwag kang mag-alala, Mr. Chance. I'll get people to settle it agad-agad. Sagot ni Walter at iwinagayway ang kanyang kamay para kunin ang mga tao para buhatin ang bangkay ni Hayden. Pagkatapos noon, mahina niyang tinanong, Mr. Chance, nasaan si Lisbeth? Dahil malapit na ang Thanksgiving. Nagtataka si Walter tungkol sa kinaroroonan ni Lisbeth dahil babalik daw siya kasama si Jared. Ginoo, Grange. Lisbeth ay naglilinang kasama sina Josephine at Mr. Deragon. Kahit na hindi ko alam kung nasaan sila. Sigurado akong ayos lang si Lisbeth. Huwag kang mag-alala, Mr. Grange. Paliwanag ni Jared. Nako, hindi ako nag-aalala. Kaya lang, ang tagal ko na siyang hindi nakikita. At namimiss ko na siya. Napangiti si Walter. Alam niyang hindi ordinaryong tao si Jared. Kaya kung ang isa ay susundan si Jared sa paligid, ang paglalakbay sa buong mundo ay hindi maiiwasan. Sa kabila nito, hindi kailanman nag-alala si Walter tungkol kay Lisbeth dahil sinusundan niya si Jared. Ilang sandali pa ay bumalik na sina Theodore at Tristan dala ang bangkay ng ahas. Dahil pareho silang napuno ng dugo. Mukhang magulo sila. Laking gulat ni Walter nang makita niya ang estado ng dalawa. Natigilan din si Samuel na nakatayo sa gilid. Tristan, anong nangyari? Sa sobrang pag-aalala ni Samuel ay agad niyang tiningnan ang katawan ni Tristan kung may mga sugat. Ayos lang ako, Lolo. Masarap ang laman ng ahas na ito. Pagkatapos ay sinabi ni Tristan kina Samuel at Walter kung paano pinatay ni Jared ang ahas. Nang marinig iyon, pareho silang nakilala kay Jared sa sobrang gulat. General Jackson, gusto mo bang manatili sa Horrington ng 2 araw pa? Sasamahan kita pabalik sa Jadeboro pagkatapos ng Thanksgiving. Mungkahi ni Jared kay Theodore. Oo naman, Mr. Chance. Hihintayin kita sa Horrington. Tumanggo si Theodore. Matapos umalis sa bahay ni Walter. Pumunta si Jared sa tirahan ng Sullivan sa halip na umuwi. Dahil alam niyang hindi niya kayang umuwi si Josephine. Gusto ni Jared na bisitahin si William. Nang dumating si Jared sa tirahan ng Sullivan, si William ay nakaupong mag-isa sa looban na may hawak na tasa ng tsaa. He looked so lonely. At mas maputi na ang buhok niya ngayon. Ginoo, Sullivan. Tumawag si Jared. Natigilan sandali si William habang sumili ang pagtataka sa mukha niya. Jared, bumalik ka na. Mabilis na bumangon si William at pinuntahan siya. Napansin niyang nag-iisang dumating si Jared pagkatapos tumingin sa labas ng pinto. Curious na tanong niya, Jared, nasaan si Josephine? Hindi ba siya umuwi kasama mo? Ginoo, Sullivan, may aayusin si Josephine. Kaya hindi na siya babalik. Sa halip, pumunta ako para makita ka. Bahagyang nalungkot si Jared nang makitang tumanda na si William. Mula nang makasama si Jared, hindi na na-enjoy ni Josephine ang buhay gaya ng karaniwang anak ng isang kilalang pamilya. Sa kabaligtaran, naranasan niya ang mga takot at takot na gumala siya kasama niya. Dahil nag-iisa si William at hindi nakita ang kanyang anak sa loob ng ilang buwan. Natural lang na miss niya ito. Oh, nakikita ko. Baka sa mukha ni William ang pagkadismaya nang bumalik siya sa bahay. Umalis si Jared pagkatapos makasama si William. Dapat akong magtungo sa nayon ng pamilya Chance para makita ang aking mga magulang ngayon. Ilang buwan na ang nakalipas simula nung huli ko silang nakita. Nang makalabas si Jared sa tirahan ng Sullivan, tinawagan siya ni Ingrid at tinanong, Jared, nasa Horrington ka ba? Oo,
Nagbakasyon ba kayo? Tanong ni Jared. Magsisimula ito pagkatapos ng araw na ito. Kung uuwi ka, gusto mo bang ihatid ako? Nag-iisip si Ingrid kung mauuwi siya ni Jared. Hintayin mo ako sa entrance ng school mo ha. Sunduin kita saglit, dahil doon ay ibinaba na ni Jared ang telepono. Sinundo muna ni Jared si Liana bago pumunta sa school para sunduin si Ingrid. Pagkatapos nito, pupunta silang tatlo sa nayo ng pamilya Chance. Jared, nandito ako. Nandito ako. Tumayo si Ingrid sa entrance ng school at masiglang kumaway kay Jared. Sa oras na iyon, si Jared ang nagmamaneho ng Rolls-Royce ni Samuel. Karaniwan, siya ang magdadrive ng kotse ni Josephine o ni Tommy. Dahil hindi na bumalik si Josephine. At nasa ospital pa rin si Tommy. Ang Rolls-Royce lang ni Samuel ang naidrive ni Jared pansamantala. Gayunpaman, hindi kailanman nag-abala si Jared tungkol sa kung anong sasakyan ang kanyang minamaneho. Ang mahalaga lang sa kanya ay naihatid siya ng sasakyan sa kung saan man niya kailangan pumunta. Sa kabila ng kanyang naisip, naging sentro pa rin ng atensyon ang Rolls-Royce nang iparada niya ito sa harap ng pasukan ng paaralan. Sa katunayan, hindi marami ang kayang bumili ng Rolls-Royce sa isang lungsod tulad ng Horrington. Bukod dito, may plaka rin ang sasakyan ni Jadeboro. Ingrid, ay ito ba ang Rolls-Royce ng iyong pinsan? Paghangang tanong ng schoolmate ni Ingrid. Oo, tumango si Ingrid. Ang sasakyan ay may plaka ng Jadeboro. May chuper ba siya? Nanunuyang tanong ng isa sa mga schoolmate na lalaki. Hindi siya. Siya ay hindi kapani-paniwala. Alam mo bang asawa niya si MS Sullivan ng Sullivan Group? Pagmamayabang ni Ingrid. Sinabi sa kanya noon ni Josephine na pinapayagan siyang banggitin ang kanyang pangalan ayon sa gusto niya. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Sullivan ang pinakamamahal na pamilya sa Horrington. True enough, natulala ang lalaking schoolmate nila ni Ingrid kaya tumahimik agad. Pinaandar ni Jared ang kotse palapit kay Ingrid bago binuksan ang pinto ng kotse niya at hinimok. Hop in. Kung hindi, late na tayo uuwi. Bye. Kumaway si Ingrid sa kanyang mga keskwela bago sumakay sa Rolls-Royce. Agad na napansin ni Ingrid ang isang hindi pamilyar na babae na nakaupo sa kotse makapasok siya. Hi! Ako si Liana. Inabot ni Liana ang kanyang kamay para makipagkamay ng magalang nang makita si Ingrid. Hi! Ako si Ingrid. Awkward na tinabig ni Ingrid ang kamay ni Liana. Ang ganda mo. Hindi ka taka-taka na si Jared ay palaging nagsasalita ng mataas na tungkol sa iyo. Tumingin si Liana kay Ingrid at pinuri ito. Pagkaupo sa harap nilang dalawa, hindi nakaimik si Jared. Kailan ko ba nabanggit sa kanya si Ingrid? Sa totoo lang, sinabi lang iyon ni Liana para mapalapit siya kay Ingrid. Napakaganda mo rin. Liana, isa pa, naaamoy ko ang mahinang halimuyak sa iyong katawan. Maaari ko bang malaman kung anong pabango ang ginagamit mo? Napasinghap si Ingrid kay Liana at nagtanong. Ako mismo ang gumawa ng pabango ko. Kung gusto mo, pwede rin akong gumawa ng para sa iyo. Hindi alam ni Ingrid na ang halimuyak sa katawan ni Liana ay ang natural niyang amoy. Dahil ipinanganak si Liana na maaaring gumamit ng mangkulam, magagamit niya ang pabango niyang iyon para sa akin. Ang sino mang lalaki na gusto niya. Oo naman. Salamat, Liana. Masayang bulalas ni Ingrid. Habang nagmamaneho, sinabi ni Jared na may awtoridad na boses. Ano ang kailangan mo ng pabango? Bata ka pa lang. Dapat mong bigyang pansin ang iyong pag-aaral. Nabigla si Jared nang biglang sinundot ni Ingrid ang ulo niya sa harap katabi niya. Jared, nasaan si Josephine? Niloloko mo ba siya sa ibang babae? O iniwan mo siya? Bulong ni Ingrid. Bagamat bumubulong si Ingrid, naririnig siya ni Liana ng malakas at malinaw. Anong pinagsasasabi mo? Kaibigan ko lang si Liana. Dahil ulila siya, wala siyang mapupuntahan sa Thanksgiving. Kaya ko siya isinama. Sinaman siya ng tingin ni Jared. Laking gulat ni Ingrid nang malaman niyang ulila na si Liana dahil hindi niya inaasahan na maririnig iyon. Si Liana naman ay humagulgol na siya habang namumuo ang lungkot sa kanya. Dahil ulila siya, wala talaga siyang mapupuntahan para magdiwang.
Bagamat kaaway niya si Poison King, siya pa rin ang nagpalaki sa kanya. Kaya naman, dati siyang may mga kaibigan sa Mapleton. Ngayon wala akong iba kundi ang kapatid kong si Melanie. Saan ba ako pupunta kung hindi ko sinundan si Jared? Nakaramdam ng awkward at pagkabalisa ni Ingrid nang makita niyang umiiyak si Lyanna. I'm so sorry, Lyanna. Pagkatapos ay inabot niya ang isang pirasong tisyo kay Lyanna. Ayos lang. Sanay na ako dito. Pinunasan ni Lyanna ang kanyang mga luha at ngumiti. Biglang naging awkward at tahimik ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Hindi nagtagal. Nakapasok na ang sasakyan sa nayo ng pamilya Chance. Dahil ang mga residente doon ay hindi pa nakakita ng Rolls-Royce. Lahat sila ay nabighani dito. Tatay, nanay. Tuwang-tuwang sigaw ni Jared nang makapasok siya sa bakuran. Sobrang namiss niya ang kanyang mga magulang matapos ang ilang buwan na hindi nagkita. Nagulat si Hannah at Gary nang makita si Jared nang lumabas sila ng bahay. Jared! Tumakbo si Hannah papunta sa anak at niyakap ito. Puno rin ng ngiti si Gary nang makita si Jared. Matapos ang ilang buwang hindi pagkikita ng kanilang anak, na-miss din ni Hannah at Gary si Jared. Gayunpaman, alam nila na si Jared ay gumagawa ng landas para sa kanyang sarili. Kaya hindi sila tumawag para abalahin siya. Hi, Mr. and Mrs. Chance. Magalang na bati ni Lyanna sa kanila. Noon lang napansin ng dalawa ang presensya ni Lyanna. Agad na pinalaki ni Hannah si Lyanna habang hinayla si Jared sa gilid. Jared, sino itong babaeng ito? Nasaan si Josephine? Napawi ang ngiti ni Hannah nang tanungin niya si Jared. Nay, busy si Josephine. Kaya hindi na siya nakabalik. Kaibigan ko lang siya. Lyanna, siya ay ulila, at wala siyang mapupuntahan. Kaya ko siya iniuwi. Bulong ni Jared sa tenga ni Hannah. Hindi kumbinsido. Tinitigan ni Hannah si Jared. Talaga, nagsisinungaling ka ba sakin? Bakit naman ako magsisinungaling sa iyo? Mom, napakaganda ng mga bagay sa pagitan namin ni Josephine. Sagot ni Jared sa matigas na tono. Nang makitang parang nagsasabi ng totoo si Jared. Muling ngumiti si Hannah at naglakad papunta kay Lyanna. Hi! Sobrang lamig dito. Pumasok na tayo sa loob. Hinawakan ni Hannah ang kamay ni Lyanna at pinapasok siya. Si Gary naman ay tinapik ang balikat ni Jared at sinabing, Great job, my son. Dahil doon, pumasok si Gary sa bahay na may malalim na ngiti sa labi. Si Jared ay hindi nakaimik sa lugar. Nanatili sila ng gabing iyon at nagising sa isang umaga ng Thanksgiving. Madaling araw na nang gisingin ni Hannah si Jared. Jared, bumalik na ang tito mo galing Summerbank. Inimbitahan niya kami para sa tanghalian sa bahay. Gumising ka ng maaga para maghanda. Okay. Uuwi tayo ng mas maaga. Tiyuhin. Natigilan si Jared. Bakit hindi ko narinig ang tungkol sa tiyuhin ko kanina? Galing siya sa pamilya ng pangalawang lolo mo. Ilang taon na silang nagpunta sa Summerbank. At nabalitaan kong maganda ang takbo ng kanilang negosyo doon. Marahil ay dapat mo silang kilalanin. Sino ang nakakaalam kung makakatulong siya sa isang araw? Dahil doon, bumalik si Hannah sa kanyang mga gawain. Pagkaalis ni Hannah, biglang pumasok si Lyanna sa kwarto ni Jared. Nang makita iyon, dali-daling nagtalokbong si Jared ng kumot at pumulupot sa isang sulok. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni Jared. Well, dahil tayo lang dito, ano sa tingin mo ang sinusubukan kong gawin? Humajejek si Lyanna at hinayla ang kumot ni Jared sa tabi. Gayunpaman, nabigla siya matapos niyang alisin ang kumot sa kanya. Bakit ka nagsusuot ng damit para matulog? Inaasahan ni Lyanna na makikita si Jared na nakahubad. Nagsuot ako ng damit para matulog dahil gusto kong protektahan ang aking sarili mula sa isang malabog na babaeng tulad mo. Ngumisi si Jared at bumangon na mukhang saplada. Sooner or later, kukunin na kita. Ngumuso at ngumuso si Lyanna bago sumunod kay Jared palabas ng kwarto. Nang halos tanghali na, hinatid ni Jared ang kanyang mga magulang at si Lyanna sa isang hotel sa bahay. Pagkapasok sa isang private room, nakita nilang dumating na sina Ingrid at Sarah.
Umupo ka dito, Lyanna. Nang makita ni Ingrid si Lyanna ay mabilis niyang pinaupo si Lyanna sa tabi niya. Noong una ay binalak ni Lyanna na umupo kasama si Jared. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang maupo sa tabi ni Ingrid. Samantala, abala si Jared sa pagsagot sa mga tanong na ibinato sa kanya ni Sarah. Makalipas ang 1 minuto o higit pa, itinulak ang pinto sa pribadong silid. Sa sandaling iyon, isang binata at isang matandang lalaki ang nakitang naglalakad. Ang matanda ay nasa edad 50, habang ang binata ay parang kasing edad ni Jared. "Hi, Steve." Agad namang bumangon si Hannah at bumati nang makita silang papasok. Ang nakatatandang lalaki pala ay si Steve Thompson, ang pinsan ni Hannah. Tungkol naman sa binata, siya ay si Herman Thompson, ang anak ni Steve. Bagamat masigasig silang binati ni Hannah, hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ni Steve. Sinulyapan lang niya ang lahat ng naruroon bago umupo sa unahan ng mesa. Parehong mayabang si Herman na nasa likuran niya. Nang masulyapan niya ang lahat, ang kanyang tingin ay tila tumigil pa sa paligid ni Ingrid at Lyanna. "Jared, Ingrid, ito ang tiyuhin at pinsan mo," sabi ni Hannah kina Jared at Ingrid. "Hi, Tito Steve." "Hello, Herman," bati ni Ingrid habang tumatayo. Si Jared, gayunpaman, ay nanatiling tahimik at umupo, judging by his reaction when he walked in. Parang wala siya dito dahil pinahahalagahan niya ang relasyon ng mga miyembro ng pamilya. Kalahati. Sa halip, nandito lang siya para magpakitang gilas. "Hindi ako sasama kung alam kong ganito ang mangyayari." Nang makitang nanatiling nakaupo si Jared, mabilis na ipinaliwanag ni Hannah. "Steve, please don't mind him. Hindi siya masyadong madaldal." Sinulyapan ni Steve si Jared at sinabi kay Hannah, "Hannah, hindi naman sa gusto kitang i-lecture. Pero hindi mo ba naisip na na-spoil mo ang anak mo? Siya ba ang napunta sa kulungan?" Natigilan si Hannah habang tumango at ngumiti. "Oo, hindi mo ba nakikita? Dahil hindi mo siya tinuruan ng mabuti. Kailangang gawin ng iba ang trabaho mo para sa iyo. Tapos na ang buhay niya sa ngayon na nakakulong na siya. Magiging kasuklam-suklam na tawag lang siya sa darating." Mayabang na nagbigay ng lecture si Steve kay Hannah. Hindi man natuwa si Hannah sa sinabi nito. Naglakas loob siyang hindi magsalita. Samantala, si Gary ay nagsindi ng sigarilyo na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. "Steve, dahil napakabihirang pagkakataon na makabalik ka rito, bakit hindi tayo umorder ng makakain? At maaari mong sabihin sa amin ang tungkol sa iyong malaking negosyo sa Summerbank." Nang maramdaman ang tensyon sa hangin, mabilis na iniba ni Sarah ang paksa. "Wala namang malaki. Actually, we're just doing property businesses and tourism. Ang dahilan kung bakit ako bumalik sa oras na ito ay para ibahin ang anyo ng mga nayon sa malapit sa mga lugar ng turista," sabi ni Steve. "Ang galing." Napangiti si Sarah habang inilipat ang tingin kay Herman at nagtanong, "Ano ka naman, Herman? Ano ang ginagawa mo sa mga araw na ito? Bata ka pa lang nung huli kitang nakita. Lumaki ka na. Nakuha ko na siya ng trabaho sa sektor ng gobyerno. Section chief na siya," sabi ni Steve. Hepe ng seksyon. Napabuntong hininga si Sarah at nagpatuloy. Ang pagiging isang section chief sa Summerbank ay mas malaking deal kumpara sa pagiging mayor sa Horrington. "Di ba? Hindi naman. Umiinom ako kasama ang alkalde ng Horrington, Glenn. Paminsan-minsan." "Bagaman," sagot ni Herman. Bagamat siya ay tila mapagpakumbaba, walang bahid ng kahinhinan sa kanyang tono. "Nakakabilib na nakikipag-inuman ka kay Mayor. Mangyaring bantayan kami sa hinaharap, Herman." Napangiti si Sarah. Hindi sinagot ni Herman si Sarah. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin kay Lyanna at casual na nagtanong, "Sino kaya ito? Bakit wala akong maalala sa kanya?" Kaibigan siya ni Jared. At narito siya para gumugol ng Thanksgiving kasama natin. Paliwanag ni Hannah. Sa kabila ng kanyang paliwanag, nakita pa rin siya ng lahat ng naruroon bilang kasintahan ni Jared. Pagkatapos ay sinulyapan ni Herman si Jared na nagseselos at hindi umiimik. Sa oras na iyon,
Biglang binuksan ng isang lalaki na nasa edad 40 ang kanyang pinto at pumasok. I'm sorry for being late. Mr. Thompson. Magalang na paghingi ng tawad ng lalaki. Ginoo. Magluto. Mabilis na tumayo si Gary at ang iba nang makita ang lalaki, siya ang alkalde ng bahay. Si Sir Cook, kaka-rating lang din namin. Mr. Cook, umupo ka kung saan mo gusto. Mayabang na wika ni Herman. Hindi pinansin ni Sir ang ugali ni Herman. Sa kabaligtaran, mabilis siyang umupo sa tabi ni Herman. Maya-maya, dumami na ang pumasok sa kwarto. Lahat sila ay mga opisyal ng gobyerno. At ang silid ay napuno ng wala sa oras. Ang mga pamilya ni Jared at Sarah ay napilitang umupo sa sulok ng silid sa dulo. Sa wakas, nakakuha na si Lyanna ng upuan sa tabi ni Jared. Anong klaseng tiyuhin mo ito, Jared? Hindi ito pagkain ng pamilya. Parang hindi naman kayo ang pangunahing bisita niya. Bulong ni Lyanna kay Jared. Nakita na ni Jared si Steve sa simula pa lang. Inimbitahan lang ni Steve ang kanyang mga kapamilya para maipakita niya ang kanyang mga koneksyon. Napuno ang buong silid ng mga opisyal ng gobyerno. At lahat sila ay nag-aalay ng kanilang mga toast kina Steve at Herman. Walang sino man sa kanila ang nakaligtas sa mga pamilya ni Jared at Sarah ng isang sulyap. Sa sandaling iyon, medyo nakaramdam sila ng awkward. Ngunit hindi nila naisip na nararapat na umalis kaagad. Ginoo Thompson. Mukhang napakahusay ng pamilya Thompson sa Summerbank. Ang Rolls-Royce na may plaka ng Jadeboro ay dapat isa sa iyong mga sasakyan. Tama. Hindi ba't ilang milyon ang halaga ng kotseng iyon? Paghangang tanong ni Sir kay Herman. Isang Rolls-Royce na may plaka ng Jadeboro. Saglit na natigilan si Herman habang sumumulyap kay Steve. Isang Rolls-Royce. Ang plaka ng Jadeboro. Nagulat din si Steve. Pagkatapos ay tinanong niya si Sir. Ano ang sinasabi ng plaka? I think it is something like, sinabi ni Sir sa kanila ang kanyang nakita. Mukhang pamilyar iyon. Kumunat ang noo ni Steve. Tay, di ba kotse ni Mr. Bailey yan? Bakit nandito? Gulat na tanong ni Herman. Talaga, kotse niya yan. Sige, no wonder parang pamilyar ito. Nasa Horrington ba si Mr. Bailey? Pati si Steve ay nagulat din. Pupunta ako para tingnan. Dahil doon, naglakad si Herman papunta sa bintana at sinilip ang sasakyan sa glass panel. Nang suriin, nag-aalalang sinabi niya, Tay, talagang kotse ni Mr. Bailey iyan. Baka dito rin kakain si Mr. Bailey. Nang marinig iyon, sumugod si Steve sa bintana at tumingin din sa sasakyan. Nataranta ang lahat sa loob ng kwarto sa kinikilos ng dalawa. Gayunpaman, walang pakialam ang anak o ang ama kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa kanila. Halika, tingnan natin ang paligid. Dapat nandito si Mr. Bailey. Nag-aalalang kinaladkad ni Steve si Herman palabas ng silid. Nagkatinginan ang mga taong naiwan sa kwarto dahil wala silang ideya sa nangyayari. Pero alam na alam ni Jared kung sino ang hinahanap ng dalawang iyon. Makalipas ang halos 1 minuto, bumalik sa kwarto sina Steve at Herman na pawis ang mukha. Paano kaya? Bakit hindi natin siya mahanap? Kumunat ang noo ni Steve. Tay, sa tingin mo ba nandito si Mr. Bailey para sa isang lihim na pagbisita pagkatapos malaman ang tungkol sa puhunan natin sa pagtatayo ng isang tourist attraction dito? Pagsusuri ni Herman. Posible. Nanginginig si Steve. At pinagpapawisan siya. Kung nandito si Mr. Bailey para sa isang lihim na pagbisita, malalaman niya ang tungkol dito. Sa pamamagitan ng pagkatapos, tayo ay tiyak na mapapahamak. Ang kanilang kumpanya ay isang subsidiary lamang ng Bailey sa Jadeboro. Ang dahilan kung bakit ni Steve na magtayo ng tourist attraction ay dahil gusto niyang makakuha ng mas personal na gusto mula dito. Herman, mabilis na magpadala ng ilang mga lalaki upang magpatuloy sa paghahanap sa kanya at ipasuri din sa kanila ang mga surveillance camera. Kailangan nating malaman kung saan nagpunta si Mr. Bailey. Sa puntong iyon, wala sa mood si Steve na aliwin ang mga tao sa silid. Ang gusto lang niyang gawin ay hanapin si Samuel. Steve, anong hinahanap niyo?
Kailangan mo ba ng tulong namin? Biglang tanong ni Hana. Nang marinig iyon, isang realisasyon ang bumungad kay Steve. Hana, dahil maaga kayong nandito, nakita mo na ba kung saan nagpunta ang lalaki sa Rolls-Royce? Rolls-Royce? Hindi alam ni Hana kung anong sasakyan iyon. Pagkatapos ay nagmamadaling kinaladkad ni Steve si Hana patungo sa bintana at itinuro ang Rolls-Royce. Nakikita mo ba ang itim na kotseng iyon? Oh, ang sasakyang iyon. Pumasok kami sa kotseng iyon. Sumulyap si Hana sa kotse at sumagot. Bagamat alam ni Hana na sumakay sila sa kotseng iyon. Hindi niya alam kung magkano ang halaga nito. Ano? Sumakay kayo sa kotseng iyon. Ang pagkalito ay nakasulat sa buong mukha ni Steve. Paano kaya iyon? Iyan ang sasakyan ni Mr. Bailey. Alam mo ba halos 10 milyon ang halaga ng sasakyan? Kahit na ibenta ninyo ang lahat ng pag-aari ninyo, wala pa ring paraan na kayang bayaran ito ng mga lalaki. Ang hamak na sinungaling. Ngumuso si Herman at walang galang na nagsalita. Talagang hindi niya pinapansin si Hana sa kanyang nakatatanda. Napakunot noo ni Jared nang makita ang ugali ni Herman. Sa katunayan, nagsimula nang gumapang ang galit sa kanyang mga mata. 10 milyon. Napabuntong hininga si Hana at tinanong si Jared. Jared, sinabi mo na hiniram mo ang kotse na iyon sa isang kaibigan. Tama. Ganoon ba talaga kamahal ang sasakyan na iyon? Nay, hiniram ko ito sa isang kaibigan. Ngunit hindi ko alam kung ano ang halaga nito. Paliwanag ni Jared. Kalokohan. Nagmura kaagad si Herman nang marinig ang paliwanag ni Jared. Iyan ang sasakyan ni Mr. Bailey. Paano posible na ipahiram niya ito sa iyo? At saka, kumusta si Mr. Bailey na kaibigan mo? Kalokohan ka naman. Ninakaw mo ang sasakyan. Hindi ba? Namutla ang mukha ni Hana nang marinig ang pagbibintang ni Herman kay Jared. Herman, hindi mo maitatapon ang walang basehan mong akusasyon. Paano mo masasabing ninakaw ni Jared ang sasakyan? Labag sa batas ang magnakaw. Ang kotse na iyon ay hindi nang hanggang 10 milyon. Kung ninakaw ni Jared ang sasakyan, baka may malaking problema siya. Pinandilatan ni Herman si Jared at sinabing, walang basehan. Bakit kailangan ko ng patunay? Kung pumasok kayo sa kotseng iyon, sigurado akong ninakaw niya iyon. How dare you steal from the Baileys from Jadeboro? Mayroon kang mga bola. Lahat tama. Siguradong babalik ka sa kulungan. Medyo natuwa si Herman sa puntong iyon. Kung nakahanap ako ng sasakyan, laking pasasalamat ng mga Bailey sa akin. Hana, di ba nasabi ko na sayo dati? Dapat mas tinuruan mo ang anak mo. Ano na ang gagawin mo ngayon? Ang kanyang krimen ay napakabigat sa pagkakataong ito na hindi man lang namin siya matulungan. Sabi ni Steve kay Hana bago lumingon kay Zer at nagturo. Mr. Cook, mayroon kaming magnanakaw ng kotse dito. Pumunta ka at tumawag ng isang tao dito para makipag-ayos sa kanya. Oo naman. Mabilis na inilabas ni Zer ang kanyang telepono at may tinawagan. Steve, hiniram daw ni Jared. Hindi mo ba siya narinig? Sabik na ipinagtanggol ni Hana si Jared nang makitang may inutusan silang hulihin siya. Hana, hindi ako kasing tanga mo. Okay. Paano kaya posibleng manghiram si Jared ng ganoon kamahal na sasakyan sa Jadeboro? Sinong niloloko mo? Malamig na sagot ni Steve. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Ingrid at sinabing, paanong hindi posible iyon? Ang kasintahan ni Jared ay anak ng pinakamayamang tao ni Horrington. Mayaman siya, pinakamayaman sa Horrington. Mapanuksong ngumiti si Steve at idinagdag. Kahit ang pinakamalaking tao sa Horrington ay walang halaga na kumpara sa pamilya Bailey. Ano pa ang sasabihin kung manugang lang siya? Sa kabila ng kanyang narinig, natahimik lang si Jared habang pinapanood kung paano napahiya sina Steve at Herman. Si Hana, gayunpaman, ay labis na nababalisa. Hinampis niya si Gary sa mukha at pinagalitan. Hoy, matanda ka. Bakit wala kang sinasabi? Bilang. Dahan-dahang lumingon si Gary kay Jared at nagtanong. Jared, may itatanong lang ako sa iyo. Hiniram mo ba ang kotseng iyon? Nang makitang tumango si Jared bilang tugon.
Ibinaba ni Gary ang ulo sa kasiyahan at tumahimik. Maya-maya, may ilang lalaking naka-uniforme ang dumating sa kwarto. Agad na tinuro ni Herman si Jared at inutusan. Siya na yan. Siya ang magnanakaw ng sasakyan. Arestuhin siya. Nang gustong hulihin ng mga lalaki si Jared. Pinigilan sila ni Hannah, Ingrid, at ng iba pa. Nag-aalalang sumigaw si Hannah sa kanila. Hindi kayo pinapayagang arestuhin ang isang tao nang walang anumang patunay. Kasabay nito, inilabas ni Ingrid ang kanyang telepono at ni-record ang buong pangyayari. Inabuso ninyo ang inyong kapangyarihan. I-record ko kayong nang aresto ng isang tao nang walang ebidensya. Bagamat si Hannah at ang iba pa ay nag-aalalang may sakit. Si Jared ay nanatiling kalmado at tinitigan si Steve at Herman. Steve, kailangan mo ng ebidensya para maaresto. Paano ka nakakasigurado na si Jared ay isang magnanakaw ng kotse? Tumayo si Sarah at nagtanong. Mabuti, gusto nyo ng ebidensya di ba? Tatawagan ko ang mga Bailey ngayon. Kung sasabihin nilang ninakaw ang kotse nila, dapat magnanakaw ng kotse si Jared. Sambit ni Steve at inilabas ang kanyang phone para may tawagan. Nang makitang may tumatawag talaga si Steve para i-verify ito, lalong lumakas ang pagkabalisa ni Hannah. Pareho siyang nag-aalala at natatakot na malaman kung ninakaw ni Jared ang sasakyan. Baka nasa malaking problema si Jared. Nakalabas lang siya sa kulungan ilang buwan na ang nakakaraan. Kung ibabalik siya sa loob, tiyak na masentensyahan siya ng higit sa 3 taon. Itinago ni Steve ang kanyang telepono pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Steve, alam mo na ba ang totoo? Ninakaw ba talaga ni Jared ang sasakyan? Nagmamadaling tanong ni Hannah. Sheil, tinawagan ko lang ang manager sa headquarters sa Jadeboro. Tatawagan niya si Mr. Bailey para i-verify ito. Wala akong contact ni Mr. Bailey. With that, umupo si Steve at nagsindi ng sigarilyo. Sa sandaling iyon, siya ay over the moon dahil pareho siya ng iniisip ni Herman. Sinong mag-aakalang may mangyayaring ganito? Kung mahahanap ko ang ninakaw na sasakyan ni Mr. Bailey, tiyak na magpapasalamat siya sa atin. Sa mga personal na pakinabang sa isip, hindi interesado si Steve kay Jared. So what kung pamangkin ko siya? Bakit kailangan mong dumaan sa lahat ng problema? Maaari kong tawagan ng direkta si Mr. Bailey. Kinuha ni Jared ang phone niya. Mayroon kang personal na contact ni Mr. Bailey. Sa gulat, hindi makapaniwalang tinitigan ni Steve si Jared. Pare, nambobola lang siya. Sa tingin mo ba makikipagkaibigan si Mr. Bailey sa isang ex-convict? I bet sinusubukan niya lang kaming dayin. Tawagan niya kung sino ang gusto niya. Hindi naniwala si Herman sa sinabi ni Jared. Sa halip na makipagtalo, tinawagan ni Jared si Samuel kaagad. Noon, nasa looban ni Walter si Samuel. Nakikipagtsa siya kasama sina Walter at Theodore habang hinihintay nilang bumalik si Jared sa Jadeboro ng magkasama. Nanginginig sa galit si Samuel nang sabihin sa kanya ni Jared ang sitwasyong kinalalagyan niya. Ano pong problema, Lolo? Nag-aalalang tanong ni Tristan.